Sa isang maulan na gabi, habang may magandang kanta sa radyo, pinatay ng profesional na hitman na si Choi Hong-wook ang isang lalaki at itinago ito sa trunk ng kotse niya. Ang malete ng biktima ay iniwan sa gitna ng kalye at agad na kinuha ng isang misteryosong tao pagkaalis ng kotse. Samantala, sa isang maliit na apartment sa parehong lugar, sinusunog ng mahirap na aktor na si Yoon Jae-sung ang lahat ng larawan niya at naghahandang magbigti dahil pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay at walang makakapansin na nawala siya. Pero naantala siya ng landlady niya na galit dahil sa utang niya sa renta, sa baboy niyang pamumuhay, at sa amoy niya dahil matagal na siyang hindi naliligo. Matapos mahanap ang isang death notice mula sa health insurance na ibinulsa niya, nagpasya si Jae-sung na mamatay man lang ng malinis kaya pumunta siya sa isang pampublikong paliguan kung saan nakita niya si Hong-wook na naghuhugas sa tabi niya at napansin ang napakamahal nitong relo. Biglang nadulas si Hong-wook sa sabon at nawalan ng malay nang tumama ang ulo sa sahig, kaya nabitawan niya ang susi ng locker niya habang bumabagsak. Sa pag-iisip sa mamahaling mga bagay na pwedeng itinago ng mayamang lalaki sa locker niya, sinamantala ni Jae-sung ang sitwasyon at ipinalit ang susi niya sa susi ni Hong-wook. Nang dumating ang paramedic na si Kang-ri para dalhin si Hong-wook, ang mga gamit ni Jae-sung ang nadala nila at nang makaalis na sila, binuksan ni Jae-sung ang locker ni Hong-wook at namangha sa laman nito. Sa pagpapasya na bago man lang siya magpakamatay ay maranasan niya ang isang huling araw ng karangyaan, isinuot ni Jae-sung ang suit ni Hong-wook at hinanap ang kotse nito na nilibot niya sa buong bayan para bisitahin ng landlady niya at ang bawat tindahan na may utang siya para bayaran ang mga ito gamit ang pera ni Hong-wook. Binisita pa niya ang isang babae mula sa theater na pinagtatrabahuhan niya noon at matapos niyang bayaran ng perang pinahiram nito, sinabi ng babae na ikakasal na ito na ikinalungkot niya. Na-realize ni Jae-sung na ang paggamit sa kayamanan ni Hong-wook ay hindi mahiwagang mag-aayos sa buhay niya kaya ibinalik niya ang lahat sa isang bag at dinala ito sa ospital. Ang plano ay ipalit ang mga gamit niya sa gamit ni Hong-wook habang natutulog ito pero nagising ang lalaki bago pa man niya magawa ang anuman. Lumalabas na si Hong-wook ay may amnesia na ngayon at tinatawag ang sarili na Jae-sung dahil yun ang pangalang nakita nila sa identification card niya pero parang di daw to tama. Tinanong niya ang totoong Jae-sung kung kilala siya nito pero nagpanik si Jae-sung at umalis dala ang bag. Ngayong mabuti na ang pakiramdam niya, pinayagan ng umalis ng ospital si Hong-wook pero mayroon lang siyang $2 sa wallet at expired na ang health insurance niya kaya hindi niya mabayaran ang bill. Nang dumating si Rina para tingnan siya, tinanong niya ito kung pwedeng pahiramin siya ng pera at babayaran na lang niya ito kapag nahanap na niya ang bahay niya sa pamamagitan ng pagsunod sa address sa sulat. Medyo nag-alangan si Rina pero pumayag din at binayaran ng lahat bago siya ihatid pabalik sa apartment niya. Habang nasa daan, nagulat sila nang makitang sa dokumento niya ay 32 years old lang siya pero di naman daw siya mukhang 32. Nang makarating sila sa lugar niya, na-realize ni Rina na di siya mababayaran ito pero naawa siya nang makita ang mga sinunog na larawan at ang lubad na nagpapakita na muntik na tong magbigti kaya sinabi niyang huwag nang mag-alala sa pagbabayad bago siya umalis. Gusto ni Hong-wook na ayusin muli ang buhay niya kaya nagsimula siya sa paglilinis at pag-oorganisa ng buong apartment pagkatapos ay isinulat niya ang ilang bagay na nalaman niya tungkol sa sarili niya bago umikot sa mga kapitbahay pero wala ni isa sa kanila ang gustong makipag-usap sa kanya nang marinig na siya yung nakatira sa rooftop. Ang isa sa mga kapitbahay ay isang mapanakit na lalaki na nagmamalupit sa asawa kaya nang lapitan ito ni Hong-wook upang tanungin, inisip nito na gusto niya itong imbestigahan kaya sinuntok siya nito. Pero gumana ang muscle memory ni Hong-wook kaya naipagtanggol niya ang sarili ng walang kahirap-hirap. Pagkaraan ng ilang oras nang bisitahin siyang muli ni Rina, naabutan niya itong inuubo matapos subukang manigarilyo. Inakala niyang hilig niya ang paninigarilyo dahil marami siyang nakitang upos ng sigarilyo sa paligid pero halatang hindi iyon ang kaso. Ang tanging mga bagay na natutunan niya sa ngayon ay nag-e-enjoy siya sa paglilinis at napakahusay niya sa kutsilyo, dalawang katangian na nagbigay ng ideya kay Rina. Sinama niya ito patungo sa maliit na restoran ng ina niya at kinumbinsi itong i-hire siya dahil nangangailangan sila ng tulong dahil hindi mabuti ang pakiramdam ng lola niya at dapat ay nag-aaral ang kapatid niya. Tinanggap ni Hong-wook ang trabaho at ang unang binilin sa kanya ay ngumiti siya para hindi matakot ang mga customer. Samantala, na-realize ni Jae-sung na dahil may amnesia si Hong-wook, ito na ang pagkakataon niya na baguhin ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya si Hong-wook. Nahanap niya ang address ng bagong bahay niya sa GPS ng kotse at nagmaneho patungo roon at nagulat nang makita ang isang mamahaling apartment sa isa sa pinakamahal na tower sa lungsod. Matapos makakita ng ilang uniforme sa closet ay naisip niyang si Hong-wook ay isang pulis. Binuksan niya ang TV pero wala tong mga channel kundi isang security camera lang na nag-e-espiya sa isang magandang babae na si Song Yoon-yu na noon ay nag-yoga. Pagkatapos noon, ginugol niya ang araw sa pagkain, pag-inom at pagtulog. Nang magising siya, agad siyang nagpanik nang mapansin niyang nagpapakamatay si Yoon-yu sa screen o kahit paano, yun ang unang inakala niya. Sa katunayan, nagpapanggap lang siyang ginagawa yun sa maraming iba't ibang paraan bago bumalik sa yoga niya. Pagkatapos, naghanap si Jae-sung sa bahay ng higit pang pagkain at nakakita ng isang kahon na puno ng pera na ginamit niya para mag-order ng isang buong handaan para sa sarili niya. Nagpasya rin siyang kumuha ng isang bote ng alak mula sa koleksyon ni Hong-wook pero nakakita siya ng isang lihim na silid sa likod ng pader nang hilahin niya ang tamang bote.
Ang silid na ito ay puno ng mga armas, peking ID, mga telepono, at higit pang mga security camera na sumusubaybay kay Yoonyo na lalong nagpapaniwala sa kanya na si Hong Wook ay isang pulis lalo na nang mahanap niya ang mga tala nito tungkol kay Yoonyo. Siya ang pumunta sa pulisya dala ang isang pendrive na puno ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng kumpanyang pinagtrabahuhan niya noon kaya nasa ilalim na siya ngayon ng witness protection. Dahil hindi siya mapoprotektahan ni Hong Wook ngayon, nagpasya si Jae-sung na siya na lang ang dapat gumawa nito pero para magawa iyon kailangan niyang malaman kung nasaan ito. Habang nakatingin siya sa screen, napansin niya ang parehong delivery guy na nagdala ng pagkain niya at na-realize na nakatira din ito sa gusali kung nasaan siya, kaya naglakad siya sa bawat palapag at nag-doorbell sa bawat pinto para mahanap to, pero di niya napansin na nalagpasan niya ang isang pinto sa dulo ng isang pasilyo. Gayunpaman, nang bumalik siya sa apartment niya, napansin niya sa TV na ang pag-eehersisyo nito ay tumutugma sa mga ingay na naririnig niya mula sa kisame, ibig sabihin nito ay nakatira si Yoonyo ng eksakto sa itaas niya. Pumunta siya para makipagkita rito at ipakilala ang sarili sa dahilan na dapat magkakilala ang mga kapitbahay pero matapos humingi ng paumanhin para sa ingay ay agad ditong isinarado ang pinto. Habang si Hong Wook naman ay naging matagumpay. Dahil sa husay niya sa kutsilyo ay nakagawa siya ng mga pagkain na may pinakamagandang design na umakit ng mga bagong dagsang parokyano sa negosyo nila. Isang gabi, habang naglilipat ng pahina sa kalendaryo, natuklasan niyang mayroon siyang appointment sa 25 at nagpas siyang pumunta para matuto ng higit pa tungkol sa sarili niya. Lumabas na ito pala ay pakikipagkita sa ilang mga producer na sumusundo sa grupo ng mga aktor para umarte bilang mga extra sa pelikula. Ginawa ni Hong Wook ang makakaya niya sa iba't ibang papel pero di talaga siya marunong umarte. Sa pagtatapos ng araw, matapos mabayaran, hindi niya mapigil ang mapansin na ang pangalan niya sa mga papeles ng producer ay may nakalistang lumang address na siyang barbershop ng ama ni Jae-sung. Pumunta siya para bisitahin ng ama pero narinig niya lang tong nagrereklamo tungkol sa pagiging talunan ng anak nito pero makikita sa kalendaryo sa dingding na nagdarasal ito para sa tagumpay niya. Kaya umalis si Hong Wook nang walang sinasabi rito pero nagpa siya rin na magiging isang mahusay siyang aktor para ipagmalaki siya ng ama niya. Samantala, si Jae-sung naman ay sumusunod kay Yoonyo sa paligid at pinapalabas na coincidence lang silang nagkikita. Isang araw, nang binibisita nito ang ina niya sa ospital, napansin niya na ang isa sa mga lalaki mula sa dati nitong kumpanya ay sumusunod sa kanya, kaya hinawakan siya ni Jae-sung at dinala sa kotse niya, kung saan maaari siyang magtago ng ligtas salamat sa mga tinted na bintana, pero patuloy itong nag-aalangan sa kanya. Nang dumating ang Huwebes, nakita ni Jae-sung na nag-eempake ito ng mga gamit at dala ang milite sa gitna ng kalye, na parang may hinihintay, pero walang dumating. Mula noon, kapwa sina Jae-sung at Hong Wook ay nagsimulang magtrabaho ng husto sa mga bagong buhay nila. Habang nagtatrabaho pa rin sa restaurant, nagsanay si Hong Wook para maging mas mahusay na aktor gamit ang iba't ibang teknik tulad ng pagbabasa tungkol sa method acting, pagsasanay ng mas mahusay na pagbigkas at isang mahigpit na rehimeng pag-eehersisyo. Patuloy namang sinusundan ni Jae-sung si Yoonyo sa paligid at nagpapanggap na nakakasalubong siya ng aksidente at dahan-dahang nang nakukuha ang tiwala nito. Sa kalaunan ay nagsimula na silang magkasama at para matulungan siyang magsaya nang hindi umaalis sa gusali ay binigyan niya ito ng mga regalo at mga puzzle at gumamit pa ng projector para manood ng mga pelikula sa ilalim ng madilim na hagdanan. Silang dalawa ay dahan-dahang nagsimulang umibig sa isa't isa pero hindi pa rin naiintindihan ni Jae-sung kung bakit tuwing Huwebes ay tumatayo ito sa gitna ng kalye kasama ang milite nito at tila palaging may hinihintay. Na-extra naman si Hong Wook sa isang gangster film na palabas sa TV bilang bodyguard ng isang gang leader na ginagampanan ng isang napakagaspang, makasarili at masamang sikat na aktor. Seryoso niyang kinuha ang papel niya at ipinamalas ang husay niya sa martial arts sa pamamagitan ng pagprotekta sa pinuno, kaso nga lang hindi naman ito ang nasa script dahil syempre, yung bida dapat ang bumugbog sa mga kalaban. Muli nilang kinuna ng eksena para sa tamang script pero sa pagkakataong ito, hindi galit ang direktor kay Hong Wook at nahusayan pa nga to sa martial arts niya at ginawa siyang kanang kamay ng pinuno ng gang. Nang dumating ang oras para sabihin niya ang unang linya niya sa screen ay nabulol siya at ilang salita lang ang nasabi pero nagustuhan ito ng direktor dahil nagdagdag daw ito ng kakaibang epekto sa karakter. Pero dahil sa pagpuri ng direktor kay Hong Wook ay nagselos yung pangunahing bida. Ang mga action scenes ni Hong Wook ay nagpabango ng gusto sa kanya sa publiko kaya nagkaroon siya ng mga tagahanga kahit sa restaurant at nagpa siya si Rina na maging agent niya. Dahil sa katanyagan niya ay nagpa siya ang mga manunulat na palakihin ang papel niya kung saan ang karakter niya ay nagkaroon siya ng relasyon sa kasintahan ng pinuno na lalong nagpaselo sa pangunahing aktor. Nang dumating ang araw para mamatay ang karakter niya, totoo siyang sinaktan ng pinuno ng gang sa halip na arte lang pero pumaborto kay Hong Wook dahil naging mas makatotohanan ng eksena. At dahil naging sobrang sikat ang karakter niya ay ibinalik siya ng mga manunulat mula sa kamatayan at ginawa siyang pinuno ng gang sa sumunod na episode. Isang gabi, narinig ni Jae-sung ang pagtunog ng isa sa maraming telepono ni Hong Wook at matapos ang ilang pag-aalinlangan, nagpas siyang sagutin ang tawag na nagpagulat sa lalaki sa kabilang linya dahil ang mga panuntunan ni Hong Wook ay nagsasabing dapat siyang mag-iwan ng mensahe. Ang boses sa isang kliyente ni Hong Wook na gustong malaman kung bakit hindi pa sarado ang kaso ni Yoonyo kaya nang hilingin ito na pag-usapan ito ng personal, pumayag si Jae-sung. Nagtakip siya ng mukha gamit ang face mask, salamin at sombrero. Nakipagkita siya sa mga empleyado ng dating kumpanya ni Yoonyo sa isang abandonadong gusali.
Gusto nilang malaman kung bakit hindi pa patay si Yeonyo at nag-alok pa ng higit na pera para matapos ito, kaya naliwanagan si Jae-sung na si Hong-wook ay hindi pulis kundi isang hitman. Sa pagkuha ng bag na may dagdag na pera, sinabi sa kanila ni Jae-sung na makikipag-ugnayan siya sa kanila mamaya at nagmamadaling lumabas ng gusali na nagbukang kainahinala sa amo ng kumpanya at naging dahilan para ipadala nito ang mga tao niya para sundan siya at alamin kung saan niya itinago si Yeonyo. Sinubukan ni Jae-sung na sundan si Hong-wook para makipag-usap tungkol sa problemang ito pero nang sa wakas ay lumapit siya rito, napansin niyang may amnesia pa rin ito at walang kwenta na subukan ng anuman, kaya simple lang siyang nagpanggap bilang isang tagahanga na naghahanap ng autograph bago umalis. Nang bumalik sa trabaho, natuklasan ni Hong-wook na di siya mahusay sa mga romantikong eksena na tulad ng sa mga action scenes, kaya na-frustrate ang direktor sa kanya. Wala siyang maalala na umibig na siya dati sa buong buhay niya pero determinado siyang alisin ang kaba sa ganitong eksena kaya hiniling niya kay Rina na tulungan siya sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Noong una, tumanggi ito pero matapos niyang magpasalamat sa lahat ng pagtulong nito sa kanya at sabihin na maganda to, pumayag na rin to na tulungan siya. Nagtapos sila sa paghahalikan sa kalye at ang lahat ng emosyong naramdaman niya habang hinahalikan nito ay ginamit niya sa eksena na ikinatuwa naman ng direktor. Nang makita ni Rina ang kissing scene ni Hong-wook sa TV ay nagselos siya ng husto kaya sinubukan ni Hong-wook na ilihis ang atensyon niya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng pamilya niya sa picnic. Dumating ang isa pang Huwebes at lumabas si Yeonyo sa kalye para maghintay muli pero sa pagkakataong ito, nilapitan siya ni Jae-sung na nagsabi sa kanya na ang lalaking hinihintay niya ay hindi darating at kahit dumating man ito, ay ilalagay lang siya nito sa panganib. At upang mapaniwala ito, sinabi niyang siya ay isang pulis na naatasang protektahan siya pero personal na siyang nagmamalasakit sa kanya ngayon. Niyakap ni Jae-sung si Yeonyo na naging dahilan para isipin ng mga nagbayad kay Hong-wook na may relasyon sila kaya hiniling ng boss nila na kumuha ng ibang tao para itumba sila. Dahil hindi makapagpasya ang mga lalaki kung sino ang susunod na pinakamahusay na hitman, nagpasya silang tawagan ng 4 sa kanila at kunin kung sino ang unang darating. Ang hindi nila alam gayon paman ay ang lahat ng mga hitman na narinig nila ay iba lang na pangalan ni Hong-wook at tinatawagan nila ang kanyang maraming iba't ibang telepono na itinago niya sa apartment. Masayang nagkasama sina Hong-wook, Rina at ang pamilya niya sa picnic at hindi bumalik sa bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Nagsimula ng umulan at ang radyo ay nagpapatugtog ng parehong kanta sa simula ng pelikula habang itinigil ni Rina ang van sa pedestrian sa parehong lugar kung saan narinig ni Hong-wook ang kantang iyon maraming linggo na ang nakakaraan. Ang eksenang ito ay nag-trigger sa isipan niya para maalala ang totoong buhay niya kaya matapos magpaalam kay Rina ay bumalik siya sa apartment niya at natuklasan ang lahat ng mga mensahe sa mga telepono niya na humihiling sa kanya na patayin sina Yeonyo at Jae-sung na mabilis nang naalala na si Jae-sung yung lalaki sa paliguan at sa ospital. Sa mga security camera, nakita niyang dinala ni Jae-sung si Yeonyo kaya agad siyang nagpalit mula sa mga luma niyang damit, kinuha ang kotse niya at sinundan sila sa isang apartment na nirentahan ni Jae-sung para magtago mula sa kanya at sa mga kalaban. Sinubukan ni Jae-sung na pigilan si Hong-wook pero sinipa siya ni Hong-wook at pinagalitan si Yeonyo dahil sa pag-alis sa apartment dahil hindi yun ang kasunduan nila. Nang ituro ni Yeonyo na hindi niya alam ang gagawin dahil hindi ito sumulpot, ipinaliwanag ni Hong-wook ang nangyari sa kanya bago itama ang mga akusasyon ni Jae-sung na siya ay isang hitman. Si Hong-wook ay hindi isang tunay na mamamatay tao, nagpapanggap lang siyang patayin ng mga biktima niya habang sa katotohanan, ang pagpatay ay pawang isang akto lang na ginawa gamit ng mga peking armas at peking dugo na nagpapaliwanag kung bakit nagsasanay si Yeonyo kung paano mamatay habang nag-yoga. Ang aktwal na ginagawa ni Hong-wook ay ibinabahagi ang perang ibinayad sa kanya para sa mga pagpatay na ito sa mga biktima na nagbibigay sa kanila ng mga peking dokumento at isang paraan para makatakas at makakuha ng bagong buhay palayo sa mga taong gustong mamatay sila. Ang misteryosong tao mula sa maulang gabing iyon na kumuha ng melita ay ang biktima mismo na naghahandang umalis at ito ang dahilan kung bakit naghihintay din si Yeonyo dala ang melita. Inisip ni Hong-wook na dapat silang magpatuloy sa plano at ilabas si Yeonyo sa bansa. Nang banggitin nito na gusto niyang sumama si Jae-sung sa kanya, sinabi niya rito na hindi ito dapat pumunta dahil wala itong silbi na walang sino mang makakamiss. Ikinagalit ito ni Hong-wook na nagsabi kay Jae-sung na nag-enjoy siyang magkaroon ng buhay nito dahil ito ay isang pangarap na hindi niya makakamit ng mag-isa at ipinaalala sa kanya na ang ama niya ay naniniwala pa rin sa kanya. Sa pag-iisip sa pangarap na buhay na ito na palagi niyang gusto at ngayon ay maaari na niyang makuha, nagpasya si Hong-wook na gumawa ng plano para silang tatlo ay maglaho at makapagpalit ng bagong identity. Tinawagan niya ang mga lalaki at hiniling na makipagkita sa kanila sa isang abandonadong gusali kung saan palalabasin nilang silang tatlo ay mamamatay. Bago pumunta roon gayunpaman, nagpaalam si Hong-wook kay Rina na nagsasabing nagre-resign na siya at hindi na sila maaaring maging magkaibigan para sa sarili nitong kaligtasan. Labis itong nakasakit sa kanya pero hindi ito sapat para pigilan siya sa pagsunod kay Hong-wook nang umalis ito para alamin kung bakit bigla itong nagbago. Sa abandonadong gusali, pinanood ng mga lalaki si Jae-sung na saksakin si Yeonyo at itago ang katawan nito sa likod ng pader at kumuha ng peking pendrive sa bulsa at inihagis sa kanila at sinabi na tapos na ang deal nila. Sa sandaling iyon, dumating si Hong-wook nagpapanggap bilang isa sa 4 na kinuha na hitman at nagsimulang makipaglaban kay Jae-sung gamit ang parehong martial arts at mga kutsilyo. Ang kanilang laban ay medyo pantay at nagawa pa nilang gumawa ng higit pang peking saksakan pero bigla silang naantala ni Rina na humihingi ng paliwanag.
Nagpanggap si Hong Wook na hindi niya ito kilala at nilait ito para umalis pero lalo lang itong nagpagalit sa kanya. Habang patuloy itong nagagalit sa kanya dahil sa mga salita niya, sinabi ni Hong Wook kay Jae-sung na ituloy ang plano, kaya hinabol siya ni Jae-sung gamit ang isang kutsilyo at nagpanggap si Hong Wook na iligtas si Rina sa pamamagitan ng pagharang sa pagitan nito at ng armas. Ngayong magkasama na sila sa tamang pwesto, pinindot ni Yoonyo ang button ng isang remote control na naghulog ng isang container sa ibabaw nila na nagpapakita na parang nadurog sila pero ang totoo ay may butas ang container at ligtas silang nakatayo sa loob nito. Upang gawing mas kapanipaniwala ang lahat, nagpalabas sila ng agos ng pekeng dugo na lumabas mula sa ilalim ng container. Sapat na ito para sa mga tauhan ng kumpanya na maniwala na patay na sila at umalis bitbit ang pendrive sa pag-iisip na ito ang tunay. Masaya sila nang makitang buhay ang isa't isa. Nagyakapan sina Jae-sung at Yoonyo at naghalikan habang sinusundan ni Hong Wook si Rina palabas ng masama ang loob. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabigla nito ng ganito at ibinunyag na ang kanyang totoong edad ay 45 kaya alangan ng edad nila. Nagpanik si Rina nang marinig ito pero mas naiintindihan na ngayon kung bakit inisip nito na hindi sila maaaring magkasama. Pero tsaka na daw nila to pag-usapan dahil sa ngayon kailangan niya itong dalhin sa isang mahalagang lugar. Inihatid din rin na si Hong Wook sa isang amusement park kung saan kinukunan ng palabas niya sa TV. Si Hong Wook ay dapat na mag-shoot ng isang eksena kung saan ang karakter niya ay nakikipaghiwalay sa kasintahan niya para sa kaligtasan nito pero binago niya ang script at sinabi rito na gusto niyang iwanan ng lumang buhay niya at makasama na lang ito habang sumusulyap kay Rina para makita nitong ang talumpati ay para sa kanya. Naging dahilan nito para maging labis siyang masaya at habang tumatango para ipaalam rito na tinatanggap niya ang kanyang mga nararamdaman, nagpa siya ang direktor na mas gusto niya ang bersyong ito ng eksena at nagpa siyang panatilihin ito. Pagkatapos, bumalik si Hong Wook sa pagtatrabaho sa restaurant kung saan tinanggap siya bilang bahagi ng pamilya. Patuloy din siyang nagtatrabaho bilang isang aktor at nang dumating ang oras para labanan niya ang isang kaaway sa istorya, natuwa siyang malaman na ito ay si Jae-sung, kaya ngayon ay maaari na silang magtulungan bilang isang koponan. Huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po sa panonood.